Hello guys, kasama po natin si Kapatid Buena at aalamin natin kung paano niya nakilala ang Panginoong Hesus sapagkat ayon sa kwento niya, isa siyang dating drug addict and at the same time magulo ang kanyang pamilya. Pero ni-rescue siya ni Lord. Kapatid, paano mo nakilala ang Panginoon? Kwento mo naman sa ating mga viewers. Isa kasi akong barbero at saka may nakilala ko, nakakabintuhan na isa kong customer at nagkaroon kami ng kwentuhan dahil sa aking buhay na magulo. Kaya inimbitahan niya ako na makinig ng salita ng Diyos dahil ang sabi niya, wala man tayong pag-uusapan na relihiyon, kundi ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa ating Panginoong Hesus na buhay. Kaya na-encourage ako na makinig ng kanyang banal na salita. Nakinig ako ng salita niya ay bakit para sa akin, conviction sa akin ang kanyang mensahe sa aking puso. Parang pinipiga yung puso mo, kapatid. Oo nga kapatid. Dahil parang naiiyak ka sa sinasabi ng nag-invite po sa akin. Ganyan talaga Holy Spirit ang kumikilos, kapatid Kaya, importante talaga yung makinig tayo ng salita ni Lord kasi hindi tayo yung hihipo sa puso nung makikinig kundi si Holy Spirit talaga. Okay. Pero sa kwento mo, kapatid, parang nakwento mo na bago ka pumunta doon sa live group o sa Bible study na yon, parang nakwento mo na nakulong ka ba? Oo nga doon dahil sa kadahilanan na magulo na po ang buhay ko, na muntik masira ang aking pamilya dahil sa aking pag-iinom ng alak. Nagwala po ako sa bahay, sa aming tahanan, lahat ay binasag ko dahil sa mga kalungkutan at saka po at galit sa aking puso na naipon, kaya doon ko po nailabas. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili, kaya nagpatawag po sila ng pulis upang ako'y damputin at ako'y dinala po sa kulungan at natulog po ako doon. At nahimasmasan po ako na nandun na po ako sa kulungan. Akala ko ay isa lang tahanan na kulungan na pala. Tapos tinawag mo pang sir yung kapwa mo preso. Oo nga po. Yun nga sinabi ko. Ay sabi niya sa akin nung magising ako, magkape ka muna. Ay salamat po sir, sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya. Ay sabi niya po sa akin. Ay nagapagsalita po siya ng medyo masama ang sabi niya na napamura na po sa akin, na sabi niya, wag mo kong tawagin ng kay parehas lang tayo dito nakakulong. Kaya doon ko naintindihan na nakakulong po kami, brother, pastor. Actually po mga kapatid, si Kapatid Buena at ang buong pamilya niya ay nakakilala na sa Panginoon. Pero yung kanyang asawa, kagaya ng sinabi niya, magulo sila dati. Pero paano mo nakasama yung misis mo, kapatid? Parang meron kinuwento yung misis mo kung paano siya nakakilala. Nakitaan niya po ako ng pagbabago sa buhay ko, na nakikita na siguro niya ng pagbabago ko dahil nag-attend na po ako, nakikinig na sa salita ng Diyos at unti-unti niyang nalalaman siguro sa kanyang isip bakit daw po ako na laging naglilingkod sa Diyos. Ngunit yon mga kapatid, ang kadahilanan doon, lagi ko po siyang ipinag-pray na barang araw, sabi ko hindi man kita imbitahin, pero pinapag-pray ko siya, pinapanalangin ko na balang araw ay makikilala mo rin ang Diyos at susunod ka rin sa akin. Amen. So bigla na lang po dumating, kapatid, yung kanyang misis at ang tanong niya sa kanyang sarili, bakit kaya nagbabago itong asawa ko? Ano kayang nangyari? Titignan ko nga kung ano yung nangyayari o ginagawa nila sa Bible study na yon. At simula po noon, magkasama na po silang naglilingkod sa Panginoon. Nagagamit na rin ang kanyang misis, nagbaback up siya, and at the same time, pareha silang nagagamit. Si Kapatid Buena naman ay drummer. At sa opening prayer, closing prayer, sa tithes and offering, saka meron silang hawak na life group. Sila ngayon yung ating mga kasama sa JIL Santa Ana na nagbabahagi ng word ni Lord. Nagawa niya yon nang wala po siyang pinag-aralan, kapatid. Anong grade lang yung natapos mo, kapatid? Grade 6, kapatid. Tapos, pero ilang ulit pa? Ilang ulit po, paulit-ulit po ako dahil paborito po ako ng aking teacher dahil hindi po ako nakakabasa. At actually hanggang ngayon mga kapatid, nakakabasa man ako pero hindi ko po maintindihan yung English na mga salita. Napakabuti po talaga ng ating Diyos, mga kapatid. Mula sa pagiging drug addict, magulo ang pamilya, nirescue ng Panginoon, walang pinag-aralan, pero ginagamit sa ministry ni Lord. Ikaw, anong limitasyon ang nakikita mo? Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang Diyos po natin, wala po siyang limitasyon. Kung kinaya ng Diyos na baguhin ang buhay ni Brother Buena, kung kinaya ng Diyos na gamitin ang buhay ni Brother Buena kahit wala siyang pinag-aralan, ikaw din na nanonood sa video ito, kayang-kaya kang gamitin ng ating Diyos. Tanggapin niyo po ang Panginoong Hesus sa inyong buhay at siya po ang babago sa inyong buhay. God bless you all. Purihin po ang Diyos na buhay.